Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 7 to 13, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang po. General reading tayo. Taurus, general reading. Ha? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran. Kayo pa rin ang makapagdidesisyon nito. Kung gusto nyo na positive lang ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. May mga warning sign kasi ako na binibigay, hindi po yun negative. It's a warning para magkaroon kayo ng idea paano nyo magiging positive ang sitwasyon nyo sa buhay nyo. Tandaan nyo, hindi mo ito personal reading. Hindi ko binagin na pangalan mo. This is an energy reading. Irespeto natin at ipagdasal kung sino man ito. Okay, there's a goal. Ay, meron 6 oh. 6626. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga gusto kang gawin sa buhay mo. Yan, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng pag-iisip kung tama ba ito or hindi. May mga sitwasyon na maaring may malalaman ka or may mga sitwasyon ka na aalamin o dapat siya sa atin or nandun yung sitwasyon na maaring magkakaroon ka ng decision making to start a new path in your life. Pwedeng a goal, pwedeng may mga bagay na want to achieve. Ako nakikita sa iyo. Yun. And may mga ano ka rin isipin, may mga bagay-bagay. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Andito ka rin sa sitwasyon mo na may mga bagay na you still holding, kumbaga. Maaring iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng mga on and off action, kung gagawin ko ba or hindi. Maaring you're feeling stuck, maaring maraming questioning na tumatakbo sa isipan mo, maaring naghihintay ka rin ng sign, o iba sa yun, maaring nakakaramdam ka ng pagka-boring or feeling bored situation. And may mga bagay daw na you need to be aware and you need to learn from the past. Yun ang sinasabi dito. Anak ko ta sa ulo ni mami. Kailangan mo daw magkaroon ng self-evaluation sa mga bagay-bagay sa buhay mo, kung ano yung mga gusto mong gawin o gustong tahakin o gusto mong desisyonan this time. Isipin mo rin daw ang future mo or you need to save money. Ang sinasabi, more on trust to your intuition and listen to your inner voice. May tao dito na may sikreto or may tinatago. Magkakaroon ng mga rejection or magkakaroon ng mga missed opportunity, hoping hindi mo ma-reject or hindi mo ma-ignore yung mga sign na ibibigay sa'yo. Pag-focus ka sa sign na ibibigay sa'yo. So, iba sa inyo is makakaramdam na kayo ng pagod, maaring iba sa inyo thinking about traveling or there's a travel, malayo man o malapit ito. Meron kang 36, 29, 6. Pero yung 29 mo, ano? And 34. Oh, okay. Magkakaroon ka ng quarrel or quarrel, pwedeng sa isang taong babae or sa dalawang babae. Magkakaroon ka ng mga pag-iisip or hindi pagkakaintindihan, ganyan. Pwedeng sila yung magiging problema mo or magkakaroon kayo ng problema, ganyan, sa iba sa inyo. Pwedeng ito is sa iba sa inyo, basta related siya sa'yo or related siya sa work, ganyan. May mga bagay na nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan. Yung iba sa inyo, siguro na handle yung maaring nagtataro. Iba siya nagtataro o may tao nagpapataro reading sa'yo. Yun ang nakikita ko. There's a feeling emotion, situation happen. Maaring nagkakaroon ka ng reflection or may mga feeling emotion situation ka this week. Pwede rin kasi yun sa pagod, no? Pwede nga, diba, pagod ka, kaya nakikita ko yung feeling burden, may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng lungkot. Sa iba dito is, siguro may mga duty na need to focus or mga need to progress. Ako nakikita,
Iba dito, there's a big problem. O magkakaroon ka ng mga problema. Isa iba dito, lungkot lang to. Yan. Siguro, kasi minsan, di ba, ang tao kasi minsan, nakakaramdam ka ng feeling emotions. Lalo na kung hindi mo kasama yung family mo. Di ba, may mga ganun sitwasyon eh. Na maglala Christmas ngayon, di ba? Pwedeng ganun sa iba. Kasi masa-sadness ka, pwedeng ganun. Or nahandito rin yung sitwasyon sa iba. May mga pagkalito. Lalo na kung may third party, di ba, malilito ka talaga. O may mga pagkalito na sitwasyon. Pwedeng malilito ka sa mga bagay na you want to decide. Or pwedeng malilito ka sa mga bagay kung kanino man. Pwedeng sa babae, ganyan. May mga pagkalito, may mga doubt o pag-aalala. Ako nakikita, may mga unclarity situation sa buhay mo. May mga kawalan ng katiyakan. Pwedeng ganun. Mga decision making or hindi katiyak. Tama ba to? Mali ba to? Pwedeng ganun. And then also, sa iba sa inyo is, may mga magkakaroon ka ng problema eh. May problema kasi. Problema sa pera, sa business, sa negosyo, o sa trabaho. Pwedeng sa health issue mo din, kanya. Pwedeng ganun. No? Pero, ang sabi lang kasi dito is kailangan mong manindigan. Kumbaga, kailangan mong i-shifting yung energy na yun. You need to focus. Huwag kang ma-stagnant or huwag kang ma-stay or huwag kang mahatak or makontrol ng sitwasyon. Yun ang sabi dito. Have faith, ang sinasabi rin dito. Hoping walang mamamatay syempre, di ba? Hoping. Or maybe kung may mga nawala, maaring maaalala mo yun. Pwedeng ganun. May mga maaalala ka sa mga nawala sa buhay mo. Ganun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kung ano mang nawala sa buhay mo. No? And then, may mga kasiyahan naman na magaganap. Siguro maybe you are thinking na mas masaya if ganito, if ganyan, if ganun. Pwedeng ganun, no? Pero may mga kasiyahan, papuri na magaganap o mangyayari, or maybe you're giving love or money with someone. Pwedeng ganun sa iba. Kailangan mo daw manindigan na too much emotion is hindi rin nakakagood no? You need to cutting the cord or cutting a situation na makapagpapadrain or makapagpapalungkot sa'yo. Iba dito, gain of wealth, or there's an abundance. Malaki man o maliit yung abundance sa'yo, it's good, di ba? Yun ang nakita ko dito. Energy. Taurus. Energy. Okay. Okay, energy mo. Uy, ang ganda naman. Energy mo this week, siguruhan din yung pagiging busy. Yeah, may mga movement o may mga gagawin ka, may mga actionan ka this week sa nakita ko dito. Maaring na doon ka sa point, makakaramdam ka ng pagod, ganyan, this week. Kasi nga, December na busy na rin, Energy mo is, may mga idea or there's a opportunity or mga instant opportunity ako na nakikita na parating sa'yo na pwedeng ikaw is hindi ka makapagdidesisyon. Ganun. Halimbawa, opportunity rin kasi halimbawa bagong trabaho, o kaya may taong mag-aaya sa'yo, o kaya may taong kakausap sa'yo, punta tayo doon, ganito, ganyan, ganon. Pwede hindi ka makapag-desisyon. Yung mga opportunity. Halimbawa, magkakaroon ng union, ganyan. Sa iba sa inyo. Kung ano man yan. And then also, energy mo is, may mother figure dito. Maaring may mother figure o babae na kukonect sa'yo, kakausap sa'yo. O ano ba yan? Nag-aaway? Nag-aaway lang? Yun. May mga biglaang magaganap by this week. Biglaang decision making o biglaang magaganap. Alam mo, ingat ka na lang kasi ang sabi dito, meron kang gagawin this week na parang hindi siya makakatulong sa'yo or hindi siya makakagood or there's no purpose. Ganyan.
baka mag-wasting time ka lang. Ganyan. Meron ka daw gagawin na ganyan. Tingnan natin. Ingat ka na lang kung ano man yun. Pag-isipan mo, makakatulong ba to sa akin? Good ba to? Maganda ba to? Dapat ba to? Parating. Parating. Andito rin yung sitwasyon na ano, no? Parang merong kang sitwasyon na ayaw mo mangako. Ganyan. Or maybe may tao na mangangako sa'yo na hindi niya matutupad. Or maybe ikaw ito, mangangako ka hindi mo matutupad. Or may bagay ka o sitwasyon na ayaw mo mangako kasi baka hindi mo matupad. Pwedeng gano'n. Sa parating sa'yo, yes, there's a good news naman na nakita ko sa'yo. There's a good news, there's achievement and fulfillment and happiness. Maaaring makakaramdam ka ng happiness this week, may mga happening situation, pwedeng may mga magpo-fulfill sa'yo, o kaya abundance din. And then also, parating din sa'yo, maaaring, kasi andito si Ramon. Okay. Parating sa'yo, merong tao, ako nakikita na makikipag-usap sa'yo. Maaaring magkakaroong offering, or may tao dito na may sasabihin siya sa'yo, or maybe they sharing something problem, o kaya may tao na makipag-reconciliation or kakausapin ka niya, ganun. Or may offer na magaganap. Yon sa iba sa inyo. Pwede ito is magulang mo, pwedeng karelasyon mo, or pwedeng a person who is in a distance or nagkaroon ka ng distansya. Kung sa relasyon mo to, halimbawa, basta pwede siya nasa ibang bansa, or pwedeng nagkaroon kayo ng distance, o may distance kayo nitong taon na to. Yun. Ako nakikita. Iba dito, di sa reconciliation. Pakikipagbate, pakikipagkasundo, pakikipag-usap, mga ganyan. Or may tao na na mahihingin sa'yo, or iba is hihingi ng pagpapatawad, or kakausapin ka niya. Yun ang parating sa'yo. Or pwedeng ikaw, halimbawa, yung anak mo, yung kapatid mo, yung karelasyon mo, yung kung sino man yan, tapos may sasabihin siya sa'yo, pwedeng gano'n. Sa iba naman sa inyo, parating sa inyo, magkakaroon ka raw, pwedeng text message to or communication. Makaka-receive ka raw ng, or makakaramdam, parang ganun. Pwede kasi magkaroon ka ng dissatisfaction sa isang tao. Pwedeng ganun. Halimbawa, yung kasama mo sa trabaho, hindi kayo magkaroon ng pagkakasundo. Or maaring in the past, hindi kayo nagkasundo. Kung sino man yan, tapos baka rin this time is magkasundo kayo, or baka mangyari pa lang ito sa iba. Magkaroon ka ng sa kanya, dissatisfaction sa iba sa inyo. Or itong tao na to mag-dissatisfaction sa sayo. Iba dito mayroong hihingi ng tulong, or may bibigay ng payo. Ikaw ang bibigay, or someone is may magbibigay. May travel ba iba? Malayo o malapit? Para anong dapat iwasan? Ay, namatay yung iPad na. Ben, ate, ngayon ka pa talaga na ganyan. Ayun na, parang hindi na kayo nasanay. Ay, may banding ako nakikita, no? Ang dami mo namang iniisip. Diba dito parang naghihintay kayo ng sign? May inintay kayo? May action kasi kayo na parang on and off. O kaya nandun ka sa point na naghihintay ka ng sign. Okay, dapat, talaga, may tao nagsisinungaling? May taong magsisinungaling sa'yo, or may tao na hindi, maaaring ikaw ito or siya sa'yo ha.
Yan, may pagsisinungaling. May tao na magiging sneaky sa'yo o may hoping, pwedeng magdadamdam. Pwedeng gano'n. Ikaw magdadamdam o siya magdadamdam. Disappointment. Yun nakita ko. So, iba dito is, dito may tao dito nag-iisip. Mamaya na yung dapat iwasan. May taong nag-iisip kasi hindi niya alam kung kakausapin ka niya, tatawagan ka niya, iti-text ka niya. May taong nag-iisip na parang nakakaramdam siya ng kasi gusto niya ng harmony, kakaisa, or gusto niya ng union, or gusto niya ng pag-uusap, or pakipagkasundo sa'yo itong tao na to. Yun. Maano itong tao na to, nagkaroon siya ng hindi magandang sitwasyon sa'yo. May pagsisinungaling kasi ako nakikita. Dapat mong iwasan. Kung medyo kulang ka sa tulog, magtulog-tulog, magbawi, And then also is, may mga bagay daw, iwasan mo daw na hindi mo gamitin yung mind and intellect mo when it comes to a decision making. Ibig sabihin, pwede ka rin daw na magsalita minsan ng no. Ganyan, pwede rin na pag-isipan mo maigi ang mga bagay-bagay. And then, iwasan mo rin yung lokohin mo yung sarili mo. O mangloko ng tao, o yung mga taong mangloloko, manglilinglang, cheater, nagtataksil, sinungaling. Or ikaw ito, iwasan mo yun, ganyan, iwasan mo yung mga tao na manipulative or maging manipulative ka, yan, iwasan mo yan, vice versa tayo. Iano mo rin sa sarili mo yun para maano mo rin, di ba? Makaiwas ka rin. Iwasan mo yung hindi umalis sa isang sitwasyon na or you not to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. You need to escape or you need to getting away with something is not working sa'yo. Na talaga. Ganyan. Don't stagnant. Don't trap yourself doon sa bagay na yun. Sabihin. Try to make it balance and make a plan. Control and balancing. So, iba sa inyo, tatahak daw kayo ng bagong pat o may pagtahak ng bagong pat. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Taurus. Alam mo, nakakita ko sa'yo ng 222, tatlong 2. Tatlong 2 na yung nakita ko sa'yo. Ay, apat na nga, oh. Apat na 2. Sa mga single dyan, is may makikilala kayo? Ay, talaga. May makikilala kayo na tao na maaring ito is mas may edad sa'yo. Pwedeng mas may edad sa'yo or itong tao na to is maka-Diyos. Pero bakit may trouble sa kanya, universe? Pwedeng dalawa ito or isa sa iba. Pwede iba dito, kilala mo na to. So, iba naman sa'yo, kung kayo is separated nitong tao na to. Kung kayo is separated, kasi itong sitwasyon na to, maaring ito is naging hot and cold relationship, Ganyan ang nakikita ko, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, pag-aaway, ganyan, hanggang sa dumating na may mga nagpapayo na, o may nagpayo sa'yo, o nagpayo sa kanya, sa relasyon na ito, na kung kailangan ng tapusin, ganyan, kung gusto pa, may doon sa point na yun. Pero, isa sa inyo is still reminiscing, and still pa rin na nahahatak siya ng relasyon na ito. May mga bagay pa rin siya na naalala. Ikaw ito o siya, sa nakaraan na relationship. Parang sinasabi niya na unfinished itong relasyon na to. Pwedeng ikaw, you feel unfinished, or siya, feeling unfinished itong relationship na to. Parang may mga situation na not resolving, may mga tension na hindi pa na-resolvahan, pwedeng ganun, sa relasyon, kaya nahahatak, dito kasi siya sa point na pwedeng kinakabahan, pwedeng natatakot, hindi makapag-desisyon, ganun. Ako nakikita dito. Gusto pa rin niya ng pag-uusap, kumbaga.
no? And want ng forgiveness, pwedeng ganun. Maaring back and forth din yung actions ng tao na nakikita ko dito, ikaw ito or siya. Kung kayo naman is in relationship, sa relasyon na to kasi, may, hindi ko alam kung sa part mo or sa part niya, kasi hindi ko naman binanggit ng pangalan mo, palagi mo tatandaan yun. Merong, merong hindi siya sinasabi sa'yo, or pwede rin na pinababayaan mo lang siya sa gusto niya o sa mga nagaganap o nangyayari. Pwede rin na nandun ka sa point na nagbubulag-bulagan ka or may mga bagay lang na ayaw mong harapin dito sa relasyon. Pwedeng may mga katotohanan na ayaw mong harapin, na alam mo yung tama at sa mali, hindi ayaw mong harapin. Pwedeng ganun. Pwede rin na sa iba is they putting a guard pagdating sa'yo, or maybe you putting a guard pagdating sa kanya. Pwedeng ganun. Ako nakikita. Sana hindi kayo magkaroon ng pagtatalo or hindi pagkakasundo. Iba dito LDR to. Maaring tutulungan mo siya or magbibigay siya ng pera or ikaw magbibigay ng pera or gift man yan or pera man yan. Either makaka-receive ka sa kanya or magbibigay ka sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. O may hihilingin siya. Pwedeng ganyan. Tingnan natin ang iyong money. Ay, baluga. Money ni. Pwedeng may taong nagmamahal sa'yo na may hihilingin sa sa'yo. Halimbawa, anak mo, kapatid mo, ganyan. Diba? Or ikaw ang bibigay. Pera man yan or gift. Ganyan. Money ni Taurus. Anak, basa ka. Sa akin ka pa talaga nagpagpag ah. Basa yung... Basa naman yung pisngi ni mami, anak. When it comes sa money mo, uy, maganda naman yung money mo. Kung ano daw yung kung ano daw yung tirabaho mo, yun yung makakamit mo. Ibig sabihin, sa iba rin sa inyo is, there's a big blessing coming sa'yo. Fortunate out ka, magiging masaya ka when it comes to money. Baka nga may mga bonuses or may mga, yung mahabang oras. Ang tawag doon? Engot na naman ako talaga. Overtime, baluga. Yun, may papasok na pera. As in, magiging maganda. Pero pagod okay lang kasi kahit pagod kayo, iba dito parang pagod eh. No? Pagdating doon. Pagdating sa pera mo, magiging maganda siya kasi magkakaroon ng mga development or the success situation. You give an effort and hard work when it comes sa iyong kaperahan or trabaho mo yan. Kaya magiging maganda. There's a big situation blessing sa iba dito. Kung sa iba naman sa inyo, wala kayong trabaho, this is the time to start a new situation in life. No, handun yung sitwasyon, may mga opportunity. Ako na nakikita sa'yo na kailangan mo aksyonan. Kumbaga, bigyan mo, mag-focus ka daw at bigay ka daw ng effort. Kailangan mo daw na magtiyaga at kailangan mo magpursige to start a new beginning in life pagdating sa pera o trabaho. Sa iba sa inyo, huwag ka daw maguluhan or kasi iba dito nagkakaroon ka ng options eh. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay na babalik ka sa simula. Oh. May mga bagay na kailangan mong aksyonan sa iba sa inyo. Advice. Naku. Ay, ganun. Hindi mo na advice ha. Dito sa sitwasyon mo, sa nakikita ko, may sadness ako nakikita eh. Maaring may taong masasad or ikaw ang masasad. Sa iba sa inyo may bata. Pwedeng bata is masasad or ikaw ito, ganyan. Meron ako nakikita na makaramdam ka ng stress. Pwede makaramdam ka ng stress sa karelasyon mo o kaya sa isang bata o kaya ikaw ito sa kanya. No, ma-stress ka. Yun. Yun na nakikita ko dito. Kalungkutan, yes, meron.
Nakakaramdam ka raw ng kaloko. May dreams na nag-shattered, ano? Hindi ko nakikita. Busy yung iba dito. Ang gulo, ang gulo, ang gulo ng iba. Uy, may kasaganaan ka. May kasaganaan kang darating sa'yo. Okay, when it comes sa advice, may union nga, dito. Maaring mahihilingin ka na hindi maibibigay sa'yo. Pwedeng delay ito or hindi mo pa siya makakamit. Or may taong hihiling sa'yo na hindi mo pa maibibigay. Or ikaw may hihilingin ka na hindi mo pa maibibigay. O hindi mo pa mahihilingin ka na hindi pa ibibigay ni Lord o ni universe, kanya. Sa iba sa inyo, when it comes to advice, sinasabi to, you need to focus. Make a plan and focus to your dreams. And try to make it balance. And then also, try to connect. No? Try to connect. Try to cooperate. Kailangan is pagkakaisa. And then also, try mo, you need to commit yourself to your dreams or pangarap mo sa buhay mo. This is a time to start a new creativity or this is a time na maging masyado kang maging adventurous or lumabas-labas ka, baka doon mo makita yung inaasam mo o kaya andun din yung sitwasyon na kailangan mo daw ng confidence and jump to your passion, take a risk, tsaka make a plan and gamitin mo daw yung iba dito kasi medyo charismatic kasi kayo, gamitin mo yung charisma mo in a situation or you need to trust your intuition and listen to your inner voice. Finish the unfinished. Ang sinasabi dito. Mas more ka daw maging more on matured or kung matured ka na, mas more mo pang maging matured. May mga bagay kasi na kailangan mo maintindihan, or focus ka lang to achieve and to fulfill your dreams. Kung may mga bagay na need na ng closure, need to close, ganyan. Arigatou namaste, God bless.